Kay Karasuma pala nagtago si Nagasa, samantala napigilan pa rin ni Karma ang ambush ni Mayhara kaya one-on-one na lang sila ni Nagasa. Alam ng mga kasama na lamang si Karma sa lahat ng aspeto pero ipinanganak si Nagasa na may talento sa pagpaslang. Hinamon ni Karma si Nagasa sa isang duelo ng patalim. Alam ni Nagasa na kailangan niyang tanggapin ang hamon ni Karma dahil kung hindi ay di kikilalanin ng mga kaklase ang kanyang pagkapanalo. Sa nakaraan ay ipinakita na magaling na talaga si Karma sa pakikipagbasag ulo sa mga siraulo samantala si Nagasa ay palagi niyang ililigtas. Subalit ngayon ay magkaharap na sila bilang magkapantay na assassin. Kaya nagsimula ang laban nila ng mga patalim gamit ang mga kasanayan at walang may gustong magpatalo. Sa muli nilang pagsugod at saksakan ng malambot na patalim ay nagpatuloy sila na ipakita ang mga natutunan sa assassination class. Subalit nasipa ni Karma si Nagasa at muntik na nitong masaksak pero nasipa ang patalim ngunit natalo siya sa lakas ni Karma pero may isa pang patalim si Nagasa subalit di hahayaan ni Karma na magamit niya ito. Tinamaan siya sa mukha ni Nagasa pero mas malakas ang kanyang mga atake. Hanggang sa nagpatuloy ang dalawa sa kanilang mga fighting style subalit sa huli ay napabagsak na ni Karma si Nagasa. Pero nang tatapusin niya na ay bigla itong umatake kaya kinagat ang dila para matanggol ang stun. Saka inabangan niya ang patalim ni Nagasa pero binitiwan ito ng binata at saka siya pinabagsak. Tapos di ito binitiwan ni Nagasa hanggat di nawawala ng malay pero nakuha ni Karma ang sandata. Subalit di niya pinagpatuloy ang pagpaslang dahil kinilala niya na ang pagsisikap ni Nagasa. Kaya si Nagasa ang nanalo sa duelo. Sa kabila nito ay sinabi ni Karasuma na hanggang sa katapusan lang ng buwan ang palugit upang iligtas si Koro dahil siguradong magpapatuloy ang gobyerno sa pag-assassinate dito. Pagdating sa klase ay di nila alam kung paano makakakuha ng mga impormasyon sa mga secret lab upang mailigtas si Teacher Koro. Pero napasok na pala ni Ritsu ang database ng mga ito. Dahil dito ay nalaman nilang sa International Space Station nila makukuha ang impormasyon na makakatulong sa kanila. Giit ni Karma na kung mabigo daw sila sa pagkuha ng impormasyon ay di naman sila aatras sa pag-assassinate kay Teacher Koro. Tapos pinalabas muna ni Koro sila Karasuma at Irina upang di na madagdagan ang kanilang stress. Sinabi ni Koro na kailangan nilang makuha ang data bago pa ito makarating sa Amerika. At maaari silang sumakay sa rocket na patungo sa ISS. Matapos ang kanilang masusing pananaliksik sa nasabing plano ay nais makasakay sa rocket ng halos lahat ng boys pero 2 tao lang ang masasakay nito. Nilinaw ni Koro na isang experimental rocket pa lang ito kaya wala nang nagtaas ng kamay. Pero nais pa rin daw ni Ito na ngunit mas may karapatan daw sila Nagasa at Karma na magsagawa ng plano. Kaya naman agad silang nagtulungan upang makapasok sa facility kung nasaan ang rocket. Nagpanggap sila Kurahashi at Yadan na naligaw lang sa isang field trip. Saka pumasok at sumalisi ang isa pa na isinaksak ang flash drive ni Ritsu upang mahack nito ang control room. Kaya bago tumawid sila Nagasa ay pinatay ni Ritsu ang nakatutok na camera para di sila makita patungo sa rocket. Tapos sumakay na rin sila sa elevator at pagkatapos ay umakyat sa 30 meters na hagdan saka nakita si Teacher Koro na nag-inspect ng rocket upang masiguro ang kaligtasan nila. Bago magsimulang paliparin ng rocket ay nakaredy na ang dalawa sa loob. At nang tuluyan itong lumipad ay nasaksihan ng mga tao samantala kumapit pa si Koro upang samahan ng mga estudyante pero bumitaw na rin ito para hayaan silang gawin ang misyon. Di nagtagal ay nakarating na sa space station ng rocket kung nasaan ang mga astronaut. Subalit pagbukas nila ay nakita ang mga bata sa halip ng mga dummy. Tapos tinakot nila ang mga ito na papasabugin ng bomba pag di binigay sa kanila ang kailangang data. Sa kabila nito ay natuwa pa ang kalbo sa lakas ng kanilang loob. Kaya naman nag-usap na lang sila ng mahinahon at naging maganda ang experience ng dalawang estudyante sa kanilang space exploration tapos binigay din sa kanila ang data. At nalamang pagkain lang pala ang laman ng bomba ng dalawang bata tapos bago sila umalis ay ipinangako ni Karma na tataasan ang budget ng space exploration pag nasa posisyon na siya. Sa tulong ni Ritsu ay ginawan sila nito ng pinakaligtas na ruta kaya naging maayos ang kanilang pagbalik sa Earth. At inabangan sila ni Koro Sensei hanggang sa tagumpay na silang nakabalik sa mga kaibigan. Naiinis si Karasuma sa ipinagawa ni Koro pero depensa ng octopus na nagkaroon naman ng bunga ang kanilang mga pagsisikap. Dahil nakuha na nila ang research data ay pinag-aralan na ito ni Okuda at alaman niyang mapapaliit nila sa less than 1% ang chance ng pagsabog ni Teacher Koro. At nakagawa na rin pala siya ng likidong kailangan kaya nagulat silang matagal na pala nilang abot kamay ang tagumpay na siyang ikinatuwa ng lahat. Dahil sa natuklasan ay mawawalan na ng bisa ang assassination kay Teacher Koro. Pero sinabi ni Karasuma na hindi daw titigil ang government. Sa kabila nito ay kumpiyansa si Nagasa dahil kahit ano pa man ang mangyari ay magtutulungan sila. Dumating ang araw ng Pasko kaya nagpasya muna silang magsaya ngunit nagpakatamad muna si Teacher Koro. Pagkatapos ay napag-usapan ng magkakaklase kung saan sila papasok sa high school. Ngunit si Nagasa ay di pa rin alam kung ano ang kanyang pangarap. Subalit nang puntahan niya si Sakura ay napagtanto
natanto niyang tila naging idol niya si Koro Sensei sa pagtuturo nito. Nag-cheer si Koro kay Nagasa bago siya mag-entrance exam. Saka patungo na ito sa susunod niya pang estudyante. Nagkakatuksuhan na sila kung may nagbigay ba ng chocolate sa Valentine's. Si Kayano ay tinukso ng dalawang classmate dahil kay Nagasa nito balak ibigay ang chocolate. Si Segino ay nababaliw dahil binigyan ni Kanzaki ng chocolate. Si Chiba naman ay nag-practice ng baril gamit ang bala na chocolate bits na ibinigay ni Hayami. Binigyan din ni Hasama ng chocolate si Terasaka. At si Isegai ay binigyan ng napakaraming chocolate ni Yada. Dahil dito ay medyo lumakas na ang loob ni Kayano pero pinapanood pala sila ni Koro Sensei. Galit na galit si Okijima dahil walang nagbigay sa kanya samantala lumapit si Kayano pero kinakabahan pa rin ngunit nang makitang nanunood si Koro Sensei ay natuwa siya kaya naibigay niya na rin ang chocolate. Samantala si Koro Sensei ay di na umalis sa puno dahil may nakita pala siyang malaswang litrato doon na iniwan ng estudyante. Nais daw ni Teacher Witch na makamtan ng longganisa ni Karasuma pero di siya nito pinansin. Tapos binigay ng dalaga ang pinapabigay na chocolate ni Karahashi. Saka tinanong niya si Karasuma tungkol sa assassination. Sinabi nitong merong nakahandang huling alas ang gobyerno na pangpatay kay Koro. Samantala dumating si Principal Asano at babawasan daw ang sweldo ni Koro dahil isa siyang manyak. Pero nakiusap pa ang principal na magturo siya ng isa pang taon kung sakaling di siya mamatay. Subalit nakapagdesisyon na daw si Koro na gumawa ng ibang mga bagay kagaya ng paglibot sa buong mundo. Saka binigyan siya ng principal ng munting regalo. Samantala nasa tulay ang dalawa at pinapakwit na ni Karasuma si Irene sa pagiging assassin. Nag-aalala si Irene kung kakayanin ba ng mga bata na mamatay ang naging paborito nilang teacher. Nang biglang sinabi ni Karasuma na pagkatapos nito ay mag-quit na siya sa pagiging assassin at manirahan kasama niya kaya naman kinilig ng sobra si Irina. Naawa sila kay Koro dahil wala itong picture sa yearbook nila. Pero nag-photobomb pala sa ibang mga picture nila ang octopus. At nasa 30,000 pala ang mga stolen shot nila na nakuha ni Koro. Tapos ginawan din ito si Nakamura ng may filter para lumaki ang mga mata. Ngunit pinakita ni Koro ang mga nakakahiya nilang mga stolen shot kaya ni-rumble nila ang octopus para kunin at pinunit ang mga ito. Nag-cosplay din sila para kumuha ng iba't ibang klase ng pictures. Excited na si Irene dahil matitikman niya na ang embutido ni Karasuma sa April. Tapos kinuha sila ni Koro para mag-cosplay ng mag-asawa. Inilagay din sila sa malaking bag para madala sila ni Koro sa iba't ibang lugar para sa photoshoot. Kaya naggoma-goma no pachinko siya para madala ang mga bata. Pagsapit ng gabi ay nag-report si Karasuma kung nasaan si Koro para sa kanilang final assassination mission. Kaya inihanda ang malaking anti-Koro laser beam sa outer space. At tuluyan itong pinaputok kay Koro Sensei. Ngunit nakasurvive pa rin ang octopus dahil nakatakas sa light speed laser. Kaya ginamit ang isa pang plano na makagawa ng anti-Koro laser barrier para di makatakas ang super creature. Napansin din ni Nagasa ang ilaw at ang napakaraming tangke dahil nakahanda na pala ang Japan sa final assassination. Ibinalita na sa TV ang super creature na wawasak sa Earth at sinabing pinagbantaan din nito ang mga bata. Isang linggo ang kailangan para mag-charge ang anti-Koro laser pero sa susunod ay mas malakas ang papakawalan nila. Nagtungo ang mga estudyante pero di sila pinahintulutang magtungo sa school. Tapos nais silang ma-interview ng mga reporter tungkol sa pagbabanta ng super creature. Ngunit pinagtanggol ng mga bata ang kanilang teacher dahil less than 1% na lang ang tsansang sumabog ito. Pero inisip lang ng mga reporter na tinatakot pa rin sila ng halimaw. Pinaalis naman sila ni Karasuma at sinabing off-limits na ang lugar para sa mga reporter. Pinaliwanag sa kanila ni Karasuma ang final assassination na isasagawa ng government pero tutol dito ang mga estudyante dahil misleading din ang balita. Pero nagpupumilit si Nagasa kaya pinigilan siya ng teacher. Ngunit pag-alis nito ay naisip ni Nagasa na ipinapaubaya na sa kanila ni Karasuma ang sitwasyon dahil sa mga sinabi nito noon. Tanggap na ni Koro ang pagkatalo pero nais niya sanang muling makita ang mga estudyante bago siya mamatay. Samantala ang mga estudyante ay nagpaplano ng tahimik sa group chat kung paano ililigtas ang octopus bago pa muling makapag-charge ang anti-Koro laser. May mga nagmo-monitor din sa kanila kaya kailangan nilang mag-ingat. At pagsapit ng tamang panahon ay kumilos na sila sa Operation Iligtas si Teacher Koro. Tinitignan na lang ni Koro ang mga litrato nila ng mga mahal na estudyante. Samantala patungo na ang mga munting assassin para iligtas ang kanilang teacher. Nag-aalala sila Irene kung makakapasok ang mga bata. Saka na-detect na may intruder dahil inaatake na ng mga assassin ang mga bantay at inaakala ng mga ito na sila ay mga halimaw. Isa-isang binaril ang mga nakaligtas gamit ang pampatulog. Tapos pinabagsak ni Hara ang isa pa. Samantala si Karma ay nang-torture pa ng sundalo upang marinig ang sigaw ng mga ito at dumating ang mga reinforcement. Si Ritsu naman ay sinabi ang lokasyon ng mga sandata ng government para sa kanilang safe na ruta patungo kay Koro. Nabalita sa base na nawawala ang dalawang squad. Kaya
Kaya nagbanta si Karasuma na ang bundok na ginagalawan nila ay kabisado ng mga bata. Tumatakbo na ang iba pang mga sundalo pero nahuli sila ng trap. Tapos kinuryente sila para maparalisa. At ang iba pa ay nagtulungan para mapabagsak at mabihag ang mga natirang sundalo. Subalit isang magaling na sundalo ang natira kaya naman pinagtulungan nila ito. Hanggang sa mahuli ito ni Nagase saka umatake ng malakas si Karma. Saka nag-appear ang dalawa pero nagalit si Terasaka dahil gumagalaw pa pala ang sundalo. Kalaunan ay nakita na rin nila si Teacher Koro. Samantala frustrated ang officer kaya sinabi ni Karasuma na kukumbinsihin nilang sumuko ang mga bata. Pero nagsuggest pa ang mga bata na gawin silang hostage ni Koro para makatakas ito. Ngunit naisip ni Koro na nararapat lang ito dahil pagmumulan din siya ng kaguluhan dahil kahit di siya sumabog ay siguradong gugustuhin siyang puksain ng ibang mga bansa. Naisip naman ng mga estudyante na nasayang lang ang lahat ng kanilang mga pagsasanay. Pero sinabi ng teacher na ang lahat ng natutunan nila ay hindi mawawala at ito ang bagay na nagpapaligaya sa kanya. Ngunit di pa rin sumusuko sila Terasaka kaya pinaliwanag ng teacher na baka madamay lang sila sa malaking gusot na ito. At sapat na daw sa kanya na makita ang pagsisikap ng mga estudyante na subukang iligtas siya. Naamoy din ni Koro ang matamis na dinala ni Nakamura dahil ito ay eksaktong 1 taon mula nang itakda ni Miss Yuki Mura ang birthday niya. Kaya kinantahan nila ang teacher ng happy birthday sa una at huling pagkakataon. Subalit dumating si Yanagisawa kasama ang bago niyang experiment na dating estudyante ni Koro na nagnakaw ng pangalan niyang Reaper, ngunit mukha na talaga itong halimaw. Tumalo ng halimaw patungo sa bubong ng school. At sinabi ni Yanagisawa na ito mismo ang nagmakaawa na gawin sa kanya ang experiment at tinawag niya itong si 2.0. Sumugod ito at umatake kaya tumalsik din ang mga bata dahil sa sonic wave at ang bilis nito ay umaabot sa Mach 40 na doble ang bilis kay Koro kaya na-uppercut ang octopus at pinagsusuntok pa sa ere. Pero giit ni Yanagisawa na 3 buwan lang ang buhay ni 2.0 dahil sa mga modification. Tapos ginamit din ito sa ang sariling experiment para siguruhing mapapatay nila si Koro. Saka gumamit siya ng anti-Koro laser upang tamaan ni 2.0 si Koro. Kaya balak na ni Koro na ilabas ang kanyang tunay na lakas. Dahil dito ay nagawang makipagsabayan ni Koro sa bilis na Mach 40. Dahil sa mabilis na labanan ng dalawang halimaw ay yumayanig ang paligid sa mga sonic bomb. Subalit natatalo si Koro Sensei sa makabagong halimaw na kalaban. Tapos umatake na rin si Yanagisawa sa octopus kaya nahuli ni 2.0 si Koro at saka binalibag nito. Naalala ni Koro nung nakiusap sa kanya ang estudyante na magpaturo ng assassination kahit ang tatay nito ang kanyang pinatay. Kasabay ng patuloy na pag-atake nito sa kanya sa kasalukuyan at makikitang natatalo dito si Koro samantala walang magawa ang mga estudyante niya. Kalaunan ay nagawa ni Koro na masalag ang bawat atake nito kaya nangialam si Yanagisawa para tamaan siya. Ngunit muling nagpatuloy si Koro sa paglaban dito. Dahil nagagawa na ng octopus na makasabay sa mga atake ni 2.0 ay naisip ni Yanagisawa na ipag-utos na atakihin ng mga bata. At nang mawala ang alikabok ay tama nga ang hinala dahil sinalag ito ni Koro. Di pa nakontento kaya pinaatake muli ng scientist si 2.0 kaya pinrotektahan muli ni Koro ang mga bata. Nagalit si Karasuma sa ginagawa ni Yanagisawa pero pinatahimik lang siya sa isang iglap. Dito ay napagtanto ng mga estudyante na sila ang greatest weakness ng kanilang teacher. Pero sinabi ng sensei na proud siya sa mga batang ito at nararapat lang na protektahan ng teacher ang mga estudyante. Kaya balak din daw ni Yanagisawa na patayin ang mga bata pagkatapos ni Koro. Nabitiwan ng halimaw si Koro dahil binaril pala ito ni Kayano na nagawa ring protektahan ang sarili dahil sa natitirang kakayahan ng tentacle cells. Ngunit muling sinampal si Koro. Sinubukan namang lumaban ni Kayano subalit para lang siyang karneng ginawang barbecue na ikinagulat ng mga kasama. Kaya nagalit ng sobra si Koro at inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan na ikinatuwa ni Yanagisawa dahil ipapakita na rin daw ni Koro ang tunay niyang kasamaan. Subalit tinurukan niya pa ng pampalakas si 2.0 kaya labis ang pressure na nararamdaman sa paligid. Pinuntahan ni Nagase si Kayano at nagplano silang tumakas para maibigay ni Koro ang lahat. Samantala ang dalawang super creature ay naghahanda na sa sagupaan. Hanggang sa tuluyang nagtama ang kanilang mga kapangyarihan. Kung saan nakita nila na paiba-iba ang kulay ng kapangyarihan ni Koro na sumisimbolo sa kanyang mga emosyon at nakaraan, at pinagsama ang lahat ng mga kulay kaya nakabuo siya ng pure white na enerhiya na siyang tuluyang ipinangtapos niya sa dalawang pangahas na nilalang. Tapos kumapit siya sa dating estudyante at tuluyang tinapos ito ng may luha sa mga mata dahil pinalaya na siya ng sensei sa kanyang kasakiman. Matapos ito ay malungkot pa rin sila kay Kayano nang inilabas ni Koro ang dugo at somatic cells ng dalaga na nagawa niya pang kunin kanina habang nakikipaglaban kaya nagsimula siya sa masusing pagsasaayos ng katawan nito mula sa mga cell. Saka inutusan si Nakamura na isubo
inubos sa kanya ang cake kahit madumi na ito dahil kailangan niya ng lakas. Tapos pinakita ang ginawa niyang guidebook kung sakaling mangyari ito. Saka ni-revive si Kayano kaya muli na itong nabuhay at inayusan ng buhok at labis na natuwa ang mga kaibigan. Nahiya si Kayano dahil nawasak ang kanyang damit na nakita din ng mga kaklase. Ngunit bumagsak na si Koro Sensei sa sobrang pagod. At sinabi ng octopus na oras na para patayin siya ng mga estudyante. Dahil sa bigat na nararamdaman ay nagbotohan ng mga assassin kung pababayaan nilang ang government ang makapatay sa kanilang teacher. Subalit nagkaisa sila na ang gagawa katulad ng nais ni Koro Sensei kaya labag man sa kanilang loob ay hinawakan na nila ang lahat ng mga galamay nito pero walang may lakas ng loob na magtarak ng patalim. Kaya nagpresenta si Nagasa na gumawa nito. Sinabi naman ni Koro kung saan siya dapat saksakin para kaagad siyang mamatay. Ngunit bago yun ay nagpasalamat muna si Koro kina Karasuma at Irina. At nais nitong magsagawa ng attendance sa huling pagkakataon at pagkatapos matawag ang lahat ay pwede na siyang patayin ni Nagasa. Isa-isa na niyang tinawag sa pinakahuling pagkakataon ang lahat ng mga batang tinuruan niya sa loob ng 1 taon. At baka sa mga ito ang pagkalungkot dahil wala na silang magawa kundi sundin ang plano ng kanilang teacher kahit pa sobrang mamimiss nila ito dahil sa masayang mga alaala at mga kaalaman na natutunan sa pambihirang teacher na ito. Saka sinabing masaya siyang ang mga estudyante niya ang gagawa nito, subalit nanginginig na ang patalim ni Nagasa dahil parang mababaliw na siya ngunit tinulungan siyang kumalma ni Koro. Kaya habang naaalala ni Nagasa ang kanilang mga masayang alaala ay tumutulo ang luha niyang ginawa ang assassination upang wakasan na rin ang paghihirap ng kanilang mahal na teacher at unti-unti itong nagbalik sa alikabok. Subalit ang mga karunungan na natanggap ng mga estudyante ay tatanawin nilang utang na loob habang buhay sa pambihirang teacher na minsan ay naging parte ng kanilang karanasan. Di na malaya ng mga estudyante na nagbalik sila sa school at may kanya-kanya silang mga guidebook at yearbook na ginawa para lang sa kanila ng mahal na guro. Pinigilan na rin ni Karasuma ang mga inspection squad na dumating. Saka nakita nila ang sobrang detalyadong guidebook na ginawa ni Koro Sensei. Saka nakatulog silang lahat hanggang umaga. Alam ni Karasuma na di pa rin natatapos sa mga alegasyon subalit nangakong poprotektahan niya ang mga estudyante. Pero ang hiling lang ng mga ito ay maka-attend sa graduation ceremony sa Konogigaoka. Tapos mariin na nagpasalamat ang mga bata sa kanilang mga teacher. Natupad nga ang kagustuhan nilang maka-attend sa main campus sa graduation. Pagkatapos ay nakita ni Nagasa na dinalaw siya ng ama at ina dahil pala sa pakiusap ni Koro kaya napaiyak siya dahil sa mga nagawa nito. Saka gumawa ng paraan sila Asano para protektahan sila patungo sa bus. Dahil ayon kay Asano ay isang kahihiyan kung papabayaan niya ang nasasakupan sa katuluyan ng umalis ang E-class sa kanilang campus. Ipinagbawal ang paglapit sa E-class campus at ang principal ay pinagbitiw sa pwesto. Saka nagtungo rin ang kanyang dating mga estudyante. Ipinakita ni Karasuma ang 30 billion yen bounty mula sa assassination kaya wala na silang problema sa high school at college. At sinunod nila ang guidebook ni Koro kaya nagsagawa din sila ng mga donation. At si Karasuma ay nakatanggap ng matinding recognition kaya tumaas ang rank. Ang buwan ay nagsimula na ring mag-crack at di kalaunan ay magiging bilog ito muli na mas lumapit dahil sa pagsabog kaya magiging normal na muli ang lahat. Pero ang kasalukuyang nakikitang present mo na buwan ay siyang alaala ng buhay ni Koro para sa kanila. Makalipas ang 7 taon ay itinakda ni Karasuma ang asawang si Irina sa bagong misyon. Pero nagpapakipot pa si Irina na di naman umubra sa kanyang mister. Nagtungo naman ang mga estudyante ng E-class sa luma nilang campus upang pagtulungang linisin ito dahil nabili na nila ang buong lugar. Saka ipinakita na naging successful na rin ang iba pang mga kaklase sa kanya-kanya nilang piniling mga kasanayan at mga hobby. Si Ritsu naman ay mas nagkaroon ng emosyon at naging isang online star. Samantala si Karma ay malapit ng maging bureaucrat. Tapos binasa ni Kimura si Kayano at nadamay pa sa kanila si Kataoka. Kaya naman nagbasaan na lang ang magkakaibigan saka inalala ang kanilang makulay na kabataan. Samantala si Nagasa ay naging teacher ng high school pero binubuli siya ng mga estudyante dahil maliit siya. Subalit ng pagbantaan siyang papatayin ay nagising ang kanyang assassination skill at nagawang matalo ang pinuno ng mga bully. At sinabi niyang aasahan niyang mapapatay siya ng mga ito bago sila makagraduate.